Saan na kaya ako makakahiram? Lahat na nahiraman ko pero lahat wala eh. Barb, sagutin mo please. Hello? Barbs, oo. Pasensya na, abala ba ka ta? Yun na nga eh. Manghiram sana ako ng pampakumpay ni nanay kasi sinabihan ako ng doktor eh. Wala nang magagawa eh. Wala na akong choice eh. Pero wala rin naman akong pambayad. Yun na nga. Sana manghihiram muna ako sa'yo kahit may extra ka. Wala. Hindi, kahit magkano okay lang. Oo. Kahit sa kakilala mo sana, okay lang. Kahit may tubo, please. Ganun ba? Paano ba? Wala eh. Alam mo naman daw makapunta kala Tita Shelo, diba? Alam mo namang galit na galit sa akin yun eh. Wala na ko ibang mahinga ng tulong eh. Ganun ba? Sige na. Baka naabala na kita sa trabaho mo. Sige na. Oo. Sige. Pagaling si nanay. Hanap ako ng iba. Ha? Sige, salamat. Salamat sa pagpaalala din. Salamat. Oo. Sige na. Okay lang. Punta na ako kala Tita Shelo. Kaya ko to. Dinukin ko na pride ko kahit sa nanay ko. Punta na ako. Hindi na ako sa kanila ng tulong. Sana nandito ngayon si Tita Shelo. Yung pag-asa ko na to. Parang walang tao. Tita Shelo? Tita Shelo? Tita Shelo? Tita Shelo? Ano ba to? Oras ng pamamahinga. Pang-abala. Aba! Ang hampas lupa! Anong ginagawa mo dito? Pasensya na po, nagpunta ako ng walang pasabi. At bakit? Hihingi lang po sana ako ng konting tulong. Aba! Ang kapal naman ng mukha mo! At kaya mo pa humingi ng tulong? Hindi po kasi... Si nanay po kasi... Malala na po yung sakit niya. Ay, wala akong pakialam sa nanay mo! Kahit konting tulong lang po. Anong konting tulong? Matapos ng ginawa ng nanay mo sa amin, kayang-kaya mo humingi ng tulong sa akin. Wala kang makakuhang tulong sa akin kahit 5 dulig! Sige na po, tita. Ay, nako! Hindi! Kahit yung konti na lang po. Kahit, di ba po may iniwan naman po si tatay? Anong iniwan? Anong iniwan pinagsasasabi mo dyan? Chelsea, tulong mo ako dito! Sino ba yan? Ay, ano pa? Ate! Ate! Look who's here! Ang lakas naman ng loob mong pumunta dito. The nerve! My goodness! Ang kapal naman ng mukha mo. After what you did and your mother to our family, pumunta ka dito? Wala na po kasi ako nga yung sarili mo, hindi ka man lang nahihiya. Pwede ba umalis ka na nga dito? Umalis ka na, mahiya ka nga. Kasi wala na po akong ibang malalapitan. Look, man. Grabe ka! Kinukok ka na nga namin doon nung nabubuhay pa ang asawa ko. Dito ka namin pinatira. Tapos ngayon, ang gana pang humingi ng tulong sa akin matapos mong sirain ang pamilya namin! Alam mo, umalis ka na. Umalis ka na! Hindi! Wala kang makukuha sa akin! Walang hiya kayo! Umalis ka na dito! Matapos ninyong sirain ang pamilya ko! Pwede na! Palayasin mo yan! Palayasin mo, Chelsea! Layas! Dito! Layas kayo! Kahit pagtatrabahoan ko! Hindi! Walang magagos! Hindi ang mga pamilya ka! Layas ka! Mamatay na po yung nanay. Wala kami pakialam kung mamatay siya! Umalis ka na! Kahit konti lang po. Kunti lang! Yan ang gawin niya! Yan ang dapat sa inyo! Ganun na rin kayo! Sige na po. Pag ginawa niyo sa pamilya ko! Ate!
Tita! Ate! Sige na! Sige na po! Casey? Uy. Umiiyak ka ba? Pare ko. Teka lang, huy. Ba't ka umiiyak? Okay ka lang ba? Ako. Sige, dito muna tayo. Pag-usapan natin yan, tol. Ba yun, minsan lang tayo magkita. Ganito pa yung madadatnang ko sa'yo. Sige, tatawagan ko na lang yung fiancé ko para Uy, tol. Kanina pa tayo magkasama. Hindi ka nagkakwento sa akin. Iyak ka lang ng iyak. Ano ba nangyari? Si nanay kasi, sobrang lala na ng sakit niya. Dami ko nang hininga ng tulong. Pero wala naman akong mahiraman ng pangpa-confine niya. Sabi kasi ng mga doktor, kailangan na niya i-confine. Sobrang lala na ng sakit niya. Teka, ano bang sakit ng nanay mo? Hindi ko alam paano siya nagka-cancer. Sinabi ng doktor yun na cancer na yung sakit ng nanay mo? Malaking... Utak. Baka daw hindi na makasurvive yung nanay ko. Kapag di siya napagamot ngayon. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng kakilala ko nalapitan ko na. Ito na nga eh. Niloloko na yung pride ko para puntahan yung asawa ng tatay ko. Hindi ko lang nakakwento sa inyo pero tandaan nyo ba dati? Kasama ko yung daddy ko sa bahay pero hindi ko kasama si nanay. Kasi ang kasama ko doon yung asawa niya. Ganda ko yun. Yung kinukwento mo sa amin nun. Ano nangyari? Ayun na nga. Sa kanila ako humingi ng tulong. Ilang taon na namatay yung tatay ko. Pupunta ako sa kanila, humingi ako ng tulong pero pinagtabuyan nila ako. Pinagtabuyan ka? Teka, hindi ko maintindihan ha. Kasi, di ba malapit yung sa tatay mo? Ba't ganun yung trato nila sa'yo? Oo. Pinag-aral nila ako. Pero nung sa kanila ako nakatira dati, grabe nila ako pagmalupitan. Ang daming binibigay sa akin ng tatay ko. Damit, laruan. Pero yung ate ko, grabe ginagawa sa akin. Grabe. Tanda ako lahat. Lahat ng binibigay sa akin gamit ng tatay ko, kinukuha niya. Kasi wala daw akong karapatan para makuha yung binibigay sa akin ng tatay ko. Ginagawa niya sa kanya lahat. Lahat ng gamit ko, lahat ng bago, tapos yung mga pinagluma niya, yung pinapasuot niya. Kahit yung uniform ko, luma yun. Hindi lang napapansin ng tatay ko kasi umaalis siya. Wala siya sa bahay, lagi siya nasa trabaho. Tapos kapag nandyan yung tatay ko, anong gagawin nila? Nagbabait-baitan sila. Okay lang. Kahit nung bata ako, di ko alam bakit gano'n, di ko maintindihan. Hanggang sa pagtanda ko, ganun pa rin trato nila sa akin. Tol, alam mo, mag-best friend tayo simula nung una eh. Pero, alam mo, lagi kita nakikita masaya, tas ganito pala yung pinagdadaanan mo. Ngayon mo lang to na-open sa akin ah. Hindi ako nag-stay kasi gusto kong makapagtapos. Pero kailangan na ako ng nanay ko. Sige, ganito na lang ha. Hindi ko kasi alam kung paano ako makakatulong eh, pero... Meron ako ditong pera. Eto, tanggapin mo to, tol ha. Huwag mong tatanggihan to ha. Mag-best friend tayo at kahit kailan pwede kang lumapit sa akin. Nagtataka nga ako bakit ngayon ka lang humingi ng tulong eh. Hindi na kasi ako lumapit sa'yo eh. Hawakan mo yan. Sana hindi ko ito matatanggihan kasi kailangan ko ipakumpayin yung nanay ko. O ganito na lang, para mo ng cellphone mo. Hindi ko kasi dala yung mga calling cards ko eh. Lalagay ko dito yung cellphone, may code. Okay. Lalagay ko dito yung number ko. Pag kailangan mo pa ng tulong, kailangan mo ng pera. Oh, tawagan mo ako dyan, ha? Salamat ah. Pasensya ka na. O paano? Kailangan ko nang umalis kasi
pupunta pa ako dun sa fiancé ko eh. Mag-aayos na kami nung mga isusuot namin para sa kasal namin. Ikakasal ka na pala? Tingnan mo. Ganyan mang best friend, wala kang kaalam-alam sa akin. Kasi sana, hindi na kasi ako nagpe-Facebook eh. Ayan, kasi, ayaan mo, gagaling din nanay mo at invite kita. Punta ka dun sa kasal namin, ha? Sige. Nagkataon pa talaga dito tayo nagkita, no? Pinuntahan ko kasi yung tita ko. Dito ako humingi ng tulong. Taga dito din tita mo. Saan ba banda dito nakatira yun? Tanda mo yung kinukwento ko sa'yo dati. Yung magpapapansin sa akin noon. Siya pa din nakataluyan ko eh. Tanda mo, Chelsea. Siya yung fiancé ko. Chelsea? Si Chelsea. Siya yung mapapangasawa ko. Chelsea, yung kabatch natin. Oo, yung kinukwento ko sa'yo dati na lagi nagpapapansin sa akin. Diyos ko, magugustuhan ko din pala yun. Lit talaga ng mundo eh, no? Bakit? Sa lahat ng kinukwento ko, siya yung ate ko na kinukwento ko sa inyo. Siya yung ate mo? Yung kinukwento mo sa akin na nagmamaltrato sa'yo, kasama yung nanay niya? Oo. Hindi ko lang sinasabi kasi ayoko masira sila sa school. Alam mo naman na malaking impluwensya nila dun eh. Kaya hindi ko sinasabi kahit kanino kung sino yung tita ko o yung ate ko. Teka, Tol ha. Sigurado ka ba? Kasi hindi ka na nang pagkakilala ko kay Chelsea. Napakabait na tao nun eh. Siya yung tinutukoy mo. Siya yun. Siya yung kapatid ko. Anak ng daddy ko. Hindi ako masabi. Sige, pupunta ako doon, nakakausapin ko. Mahalaga, nabigyan na kita ng pera. Kung makakatulong yan, pumunta ka na sa ospital. Huwag mo na akong isipin na kakausapin ko si Chelsea. Ha? Huwag ka na umiyak. Salamat ah. Oo, tara na. Tita. Oh! Ano? Naku, Will! Ngayon kayo dumating, excited na nga si Chelsea. Alam mo bang excited ng magsukat ng gown niya? Naku, kung malapit lang kasal ninyo. O ano? Nandiyan po ba siya? Oo naman, tatawagin ko na ha. Sandali lang ha. Wait ka lang dyan. Hi, babe! Sige. Okay. Parang ang cold mo. Anong problema? Ano? Ready na ako magsuot ng wedding dress. Sobrang excited na ako. Chelsea, umamin ka nga sa akin. Ano yun? Kilala mo ba si Casey? Sinong Casey? Wala akong kilalang Casey. Sigurado ka? Oo naman. Sino ba yun? Chelsea, huwag ka na magsinungaling, please. Ano ba? Para saan ba? Anong para saan? May kilala kang Casey, wala. Ano naman kung may kilala akong Casey? Hindi mo man lang nabanggit sa akin na mayroon ka palang kapatid sa labas? At si Casey yun? Alam mo, wala naman akong pakialam sa kanya. Bakit kailangan ko pa ikwento sa'yo? Alam mo, nag-iiba yung itsura mo ngayon sa paningin ko eh. Bakit ba sobrang importante sa'yo yung Casey na yan? Sinabi ko bang importante siya? Ba't ganyan ka mag-react kung hindi ko siya kilala at hindi ko pinakilala sa'yo na kapatid ko? Kapatid ko lang naman sa labas yun. Yun nga eh. Alam mo, Chelsea, buong pagmamahal ko binigay ko sa'yo. Buong tiwala ko binigay ko sa'yo. Buong sarili ko na nga eh. Pero all this time, hindi pa pala kita kilala. Alam mo, hindi ko naman kailangang ipakilala sa'yo yung kapatid ko sa labas. Hindi yun ang point ko. Ang point ko, pagkaharap mo, totoo ba yung pinapakita mo sa akin? Siyempre naman. Hindi. Ang tagal na natin, Will. Dahil lang kay Casey, ganyan ka mag-react. Alam mo si Casey ay best friend ko simula noon pa. Ano naman? Naglihim ka sa akin, nagsinungaling ka sa akin, hindi mo man lang sinabi na kapatid mo siya sa labas? Kaya nga kapatid sa labas di ba? Hindi dapat pinapapasok sa buhay. Alam mo, sayang yung binigay ko sa yung effort. Sayang yung pagmamahal na binigay ko sa'yo. Kasi, alam mo yung sarili mong kapatid. Ganun yung pinapakita mo. Will, pwede ba? Hindi. Ano bang meron kay Casey? Bakit ka ganyan? Nakasalubong siya sa labas kanina. Naikwento niya sa akin na ipinagtabo niya sa labas. So, nagsumbong siya sa'yo? Hindi pagsusumbong yun. Nag-open siya sa akin dahil best friend niya ako. Ha, tama ba yung ginawa niyo? Ha? Sinira niya buhay namin. Sila ng nanay niya. Alam mo, imbis na tinutulungan niyo siya. Ha?
Ay, naku. Nahihiya lang ako sa mama mo eh, pero alam mo, hindi tama yung ginawa mo eh. Sarili mong kapatid yung sariling dugo at laman mo yun. Alam mo, huwag na natin siya pag-usapan. Hindi na, wag na talaga natin pag-usapan. Alam mo, na-realize ko hindi ko pa kaya makisama sa'yo eh, kasi What? hindi pa kita lubusang kilala. Pero Will, Hindi. kapagplano na tayo ng kasal. Please lang, wag mo nang ipilit ha. Ayokong pagsisihan yung gagawin ko. Ayokong pagsisihan yung magiging desisyon ko. Ayokong mahirapan ka din. Ayoko nang Ano ituloy. ang plano mo? Dahil kay Casey, hindi natutuloy ang kasal? Hanapin mo muna yung pagmamahal sa puso mo. Ay, Yan ang gawin mo. Ayoko na. Will! Will! Mag-usap muna tayo! Will!